Tayo ay simulan natin ang pagbasa sa talata ng Gawa 2:17 hanggang 21 na ating pag-aaralan. Ito pong sinasabi, "At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng panaginip." Kung itutuloy natin sa 18, "Oo, sa aking mga lingkod na lalaki o sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila." Sa 19, "At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok." Verse 20, "Ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at tangi." Sa verse 21, "At mangyayari na ang sino tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Yan. Alamin natin paano ho ginagamit ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist itong binasa nating talata, at paano nila challenge yung mga hindi naniniwala kay Ellen White na totoong nakahula ito kay Ellen White. Ito po ang sinasabi ng kanilang aklat naman na A Critique of the Book Prophetess of Health. Sa page 44, ito po ay publish ng Ellen White Estate. Espesipikong sinabi ni Joel na ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong anak na babae ay manghula bilang paghahanda sa dakila at kakilalalwot na araw ng Panginoon. Naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na ang kaloob na propesiya ay nahayag sa buhay at ministeryo ni Ellen G. White. Ito naman po ang sinasabi sa kanilang aklat na SDA Fundamental Beliefs, yung second edition 2005, sa page 251. Sinasabi dito kung paano nila ina-apply ang hula ni Joel tungkol sa pagbubuhos ng espiritu sa mga huling araw na binanggit ni Pedro. Sabi dito, inuhula ni Propeta Joel ang isang espesyal na pagbuhos ng kaloob na propesiya bago mismo ang pagbabalik ni Kristo. In-apply nila ito kay Ellen White na siya ang katuparan ng propesiya ni Joel, at matutupad ito bago ang pagbabalik ni Kristo o bago ang second coming. Tuloy natin. Sinabi niya, "At pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at inyong mga anak na babae ay manghuhula. Ang inyong mga matatanda ay mananaginip ng panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At gayon din sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa araw na iyon." Ganito pa ang sinasabi, "At ako'y makikita ng kababalaghan sa mga langit at sa lupa." Ito yun, "Dugo at apoy at ang haligi ng usok, at ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon." So may binabanggit si Joel na kaalinsabay ng propesiya na yon ay merong magaganap na heavenly bodies phenomena kung saan ang araw magdidilim, ang buwan magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. At ito pa tuloy ang sinasabi ng kanilang aklat. Nakita sa unang Pentecostes ang isang kahangahangang pagpapakita ng Espiritu. Si Pedro, na sumipi sa hula ni Joel, ay itinuro na ipinangako ng Diyos ang gayong mga pagpapala. Gayunpaman,
Maaari tayong magtanong kung ang hula ni Joel ay umabot sa kanyang sukdulang katuparan sa Pentecostes o kung dapat pang magkaroon ng iba pang mas kumpletong katuparan. Ayon po sa fundamental belief, yung palang nangyari na hula ni Joel ay nagkaroon ng unang katuparan na doon sa panahon ng Pentecostes. Ayon sa pagkakaulat ng Gawa 2, no? Na kung saan dito ay partially natupad yung prophecy daw ni Joel sa panahon ng Pentecostes sa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro. Yan ang sinasabi niya. At sabi nga nila, sabi dito sa aklat nito, ang katuparan nito ay dito lang ba nagwawakas? Hanggang doon lamang sa panahon ng Pentecostes, ang hula ni Joel? O kung meron pang iba pang mas kumpletong katuparan? Yan ang sinasabi nila. Partial fulfillment lang pala. Yun nangyari doon sa gawa sa panahon ng Pentecostes. Pero may inaasahan ng mga Adventist na meron pa itong fulfillment na parang mas lubos na katuparan. Ito nga sinasabi uli ng kanyang fundamental belief. Tutuloy natin. Wala tayong katibayan na ang mga phenomena sa araw at buwan na binabanggit ni Joel ay nauna o sumunod sa pagbuhos ng espiritu na yon. Ang mga phenomena na ito ay hindi nangyari hanggang sa maraming siglo pagkatapos. Ang kumpleto at huling katuparan ng hula ni Joel ay tumutugma sa huling ulan na pagbagsak sa tagsibol at naghinog ng butil. Gayon din, ang huling pagkakaloob ng Espiritu ng Diyos ay magaganap bago mismo ang ikalawang pagparito. Pagkatapos ng mga hinulaang tanda sa araw, buwan, at bituin. So kung ating isa-summarize ang understanding ng Seventh-day Adventist para palabisin nila na natupad itong nasa Joel kay Ellen G. White, sabi ganon, nuhulaan ni Joel yung pagbubuhos ng banal na espiritu bago ang second coming ni Christ. At ang pagbubuhos ng espiritu na to, kaloob ng hula o spirit of prophecy, propesya ni Ellen White, ay magaganap actually pagkatapos ng hinulaang tanda sa araw na magdidilim, mga buwan ay magdidilim, at ang mga bituin ay mahuhulog. Para sa kanila, literal ito. So mga kapatid, pag-aralan natin maigi itong claim ng mga kaibigan nating Adventist. Kasi hindi po biro ito. Napakabigat na claim po ito at naniniwala ko na maraming Adventist ngayon ang hindi pamilyar at naninibago dito sa ating ipinapaliwanag. Dahil hindi lagi pinag-uusapan ito sa circle ng mga layman. Ng mga debater, hindi alam to ng mga Adventist. So, ngayon ko pinapaalam ito sa inyo sapagkat dito natin makikita at masusukat kung totoo talagang propeta si Ellen White. At sana po mga kapatid, huwag niyong isipin na ginagawa ko ito para sinaan si Ellen White. Totoo ba itong claim ng mga Seventh-day Adventists na ito'y matutupad kay Ellen White bago ang second coming at pagkatapos naman ng Great Tribulation na tinatawag nila na pagdidilim ng araw, pagdidilim ng buwan, at paghulog ng mga bituin. Kaya ang tanong natin, bakit mahalaga para sa mga Sabadista ang hinaharap na katuparan ng hula ni Joel? Kumbaga, bakit kailangan nilang sabihin na hindi lang ito nagtapos sa panahon ni Peter ang hula nito? Bakit sila naniniwala na hindi lang ito hanggang doon lang natupad sa panahon ng Pentecostes sa pamamagitan ng ministeryo ni Pedro? Bakit kailangan nilang ipilit na meron pa itong future, pangalawang katuparan o dual fulfillment? Kung hindi natin mapatunayan na ito po ay matutupad pa sa inaharap, ang hula ni Joel, ibig sabihin, walang part ang ministry ni Ellen White
At hindi kailangan ang presensya o ministry ni Ellen White sa propesiya ni Joel. Dahil mamaya malalaman natin mula sa Bible na itong propesiya ni Joel natupad lang hanggang noon sa panahon ng mga apostol. At wala itong dual fulfillment. Sa mga Adventist naman, meron pa itong next or dual fulfillment. Kasi kung walang dual fulfillment, paano na ngayon yung claim na si Ellen White ay propeta sa huling araw? Di wala hong silbi. Hindi totoong propeta si Ellen White. So, tanong, bakit mahalaga? Ito nga po, ang sinasabi ng isa nilang theologian na si Hal Holbrook sa libro na Biblical Basis for a Modern Prophet, page 4, nakita ni Apostol Pedro ang katuparan ng hula ni Joel sa pagbuhos ng Espiritu noong Pentecostes na may kaloob na wika. Gayunpaman, ang Pentecostes ay tila naging bahagyang katuparan lamang. Ito pang sabi niya, sapagkat inilalagay ni Jesus ang mga tanda sa araw, ito yung heavenly phenomena, buwan na binanggit ni Joel bilang darating pagkatapos ng Dark Ages, ng pag-uusig at sa malapit na pagdating ng dakilang kilabot na araw ng Panginoon. Kaya pala nila kailangang ipilit o pilitin na meron pang future fulfillment. Dahil sa future fulfillment nito, lilitaw ang pagkakasugo at pagiging propeta ni Ellen White. Kasi hindi naman daw nangyari nung time ni Peter at ng mga apostol yung tanda ng pagdilim ng araw, ng buwan at ng bituin. Di ba? Wala naman nangyaring heavenly phenomena nun. Hindi naman nagdilim yung araw nun. Kaya nga sila maghapon nangaral ang mga apostol during that time. At since hindi daw naganap yung sinasabi ni Joel na yung tanda ng pagdilim ng araw, buwan at bituin doon sa panahon ni Peter, sa panahon ng Pentecostes, ibig sabihin, meron pa itong future fulfillment. So, yung hula ni Joel, meron binanggit doon na tanda sa araw, buwan at bituin. Pero nung ito'y in-apply ni Peter sa panahon ng Pentecostes, wala siyang binanggit na pagdilim ng araw, buwan at bituin. Ibig sabihin, hindi nga naman nangyari nung time ni Pedro ito, nung first century. Ganun nga ba? Parang lumalabas na tama ang mga Sabadista. Na sabi nga dito ng kanilang libro, Biblical Basis for a Modern Prophet, yung araw at buwan ay hindi binanggit na binanggit ni Joel, ay ito'y mangyayari pa. Pagkatapos ng Dark Ages, ng pag-uusig at mas malapit na pagdating ng kakilakilabot na araw ng Panginoon. Sabi pa rin dito sa The Biblical Basis for the Modern Prophet, bukod pa rito, partikular na tinutukoy ni Joel ang isang pagpapakita ng kaloob ng propesiya. Kaya't ang kumpletong katuparan ng sinaunang hula ni Joel ay nangangailangan ng isang pagpapakita ng kaloob ng propesiya sa huling panahon. So, bakit kailangan patunayan ng mga Sabadista na kailangan mayroon pa itong future fulfillment, yung hula ni Joel? Gusto na kasing bigyan ng puwang at justification na si Ellen White ay lilitaw hindi sa panahon ng apostol, kundi sa panahon ng mga huling araw. Kaya naman, sabi ng Biblical Basis na libro for Modern Prophet, wala tayong katibayan na ang mga pinomena sa araw at buwan na binanggit ni Joel ay nauna o sumunod sa pagbuhos ng Espiritong yon. Ang mga pinomena na ito ay hindi nangyari hanggang sa maraming siglo pagkatapos. Ang kompleto at huling katuparan ng hula ni Joel ay tumutugma sa huling ulan na pagbagsak sa huling pagkakaloob ng Espiritu ng Diyos ay magaganap bago mismo ang ikalawang pagparito o second coming. Ay magaganap doon pagkatapos ng mga hinulaang tanda ng araw, buwan
at bituin. So lumalabas, ang pagbubuhos pala ng Espiritu ng Diyos sa pangalawang katuparan, nung panahon ni Ellen White, gustong palabasin ng mga kapatid nating Adventist, na kailangan muna ay makita talaga may nangyari na literal sa kasaysayan ng mundo na ang araw ay nagdilim at ang buwan ay nagdilim at ang mga bituin ay nagsihulog. Tsaka lalabas itong propeta at ministro ni Ellen White. Doon ibubuhos daw ang Espiritu. Ganun nga ba? Kailan naganap ang Dark Ages ayon sa Sabadista? Ito sabi mismo ni Loughborough, ang kapigatian ay dumating sa mga pag-uusig noong Dark Ages. Yan ay Great Tribulation eh. Ngunit ito ay dapat at talaga ngang pinaikli. Kung hindi, wala sana sa mga nainirang ang natira. Ang panahon ito ng kabighatian o Dark Ages ay mula 538 AD hanggang 1798. So narinig natin yung kanilang justification. Meron itong dual fulfillment after the Dark Ages, saka lilitaw yung 1798, 1844, saka lilitaw yung si Ellen White. Number one, natupad ba ang propesya ng isang beses lamang noong unang Pentecostes? O, pangalawa, inaasahan pa ba ang pangalawang katuparan nito sa hinaharap bago ang pagbabalik ni Jesus? Alinsunod sa paniwala ng Sabadista. So dito nakita natin nag-debate yung paliwanag ng mga Sabadista in order to justify at katwiranan na ang Joel ay humuhula kay Ellen White, yung imbis na sana ito ay natupad na noon at natapos nung panahon ng Pentecostes ng mga apostol, they have to do something para mapalabas nila na hindi natapos sa panahon ng mga apostol ng Pentecostes. Kundi kailangan matupad pa ito sa time ni Ellen White. Kaya umabot ng Dark Ages. Kung tatanungin natin si Propeta Joel, wala sa isip ni Propeta Joel ang Dark Ages. Ipinasok lang yan ng mga Sabadista. Ngayon ito, magkakaroon tayo ng pag-aaral, Brother Toto. Kasi nung ito ay ginamit ni Peter, itong prophecy ni Joel, sa Acts chapter 2, verse 17, ginamit ni Peter yung at pagkatapos ito sa mga huling araw, ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga babae at lalaki. Si Peter, binanggit niya huling araw eh. Pero si Joel, walang binanggit si Joel na huling araw. Si Peter lang gumamit ng huling araw nung in-apply niya yung prophecy ni Joel. Kaya ang tanong natin, kung si Peter ay nagsabi na matutupad yung hula ni Joel sa huling araw, ano bang kahulugan ng mga salitang huling araw? Ayon kay Pedro, hindi ayon kay Ellen White at sa mga Seventh-day Adventists. Kasi andito ang susi para makita natin kung ito bang huling araw ay umabot sa time ni Ellen White. Kasi karamihan ng mga Seventh-day Adventists, pagka narinig nila last days, huling araw, sa panahon na natin, mula 1800s, panahon ni Ellen White. Kaya pasok agad talaga, tanggap kagad nila na ito'y hula kay Ellen White kasi sinabi nga naman ni Peter, at mangyayari sa mga huling araw, aking ibubuhos ang aking espiritu. Si Ellen White, tumitaw 18. Hindi huling araw, kasama si Ellen White. Sige po. May question po ako. May difference ba yung last days at saka yung end times? So, pakipaliwanag nga po. Anong difference ng last days at end times at paano natin ginagamit? Yes, merong difference yan kasi first of all, sa pag-i-interpret natin sa mga phraseology, mga phrase na ginagamit ng Bible, kailangan muna natin alamin kung anong kahulugan nito doon sa mga unang nagsabi nito. Katulad si Peter. Kung titignan natin, sinabi ni Peter, sa Gawa 2:17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ang tamang approach dito, alamin natin kay Peter, ano ba ibig mong sabihin, Peter, huling araw? Huling araw ng panahon nyo o huling araw ng panahon namin ngayon? Kaya lang, nagkakamali ang marami, gaya ng mga kapatid natin Adventist, pagka nabasa lang huling araw, ay, sa panahon natin yan. Sakop na si Ellen White. Pero kung tatanungin natin si Peter,
Sa kanya, pag sinabing huling araw o end of days, halos pareho lang yon. Hindi ganun ang kahulugan ni Peter na kagaya ng mga Adventist. Para kay Peter, ano ba yung huling araw? Panahon natin, panahon nila. Ito sabi dito sa unang Pedro 1:20, na nakilala nga ng una, he's talking about Jesus Christ, bago itinatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon o mga huling araw dahil sa inyo. Hindi niya sinabing dahil sa kanila, sa future. Ito, dahil parang present. Kanyo. Sa panahon ni Peter, nakausap niya mga Kristiyano. Sinusulatan niya. So ang usage ng ng last days magkaiba sa end times, and in particular itong ginagamit ni Peter, it actually refers to the period which began nung kay Christ's first coming. Yes. And it continues until his second coming, which is pagka sinabing yung katapusan na, I think the right way is to use end times, di ba? Kasi last days is nung panahon nila ni Peter, di ba? Yes. Ni Jesus pa lang, last days na tayo. Kaya yan yung kulang sa iba, Brother Toto, kung minsan na pag-aaral. Meron kasi iba din mga Christian, lalo na yung mga dispensationalists, mga futurists, interpreters ng Bible. Every time they read huling araw, last days, end times, they talk about only what is going on today in our modern times. Kaya nga tinatawag silang newspaper theology. Pag may nakita sa newspaper, naku, sumasabog ng mga bulkan, lumilindol na, hinulan ni Jesus, tapos babasahin sa Bible, huling araw, natutupad na. Doon, yun nakikita ko na isang sa mga weakness ng ilang mga Bible interpreters sa ngayon. Without consulting muna at studying kung anong kahulugan ng mga nagsalita nito, ng mga salitang ito. Para kay Peter, yung huling panahon, huling araw, ay yung panahon nila. In fact, to make it short, panahon nila, ba't sinabing huling panahon ng ang time ng mga apostol? Kasi ito yung panahon kung saan magwawakas ang Jewish age. Magwawakas ang Jewish Old Testament age. Doon nagtapos ang Old Testament covenant ng Panginoon sa mga Hudyo. At ang pinaka-climax ng Jewish age is yung pagwasak ng Jerusalem noong 70 AD. Kaya, noong time ng Pentecostes, sabihin na natin 33 AD, nabuhos yung espiritu ng Pentecostes at na-inaugurate ang Christian Church. Maraming nabuhusan ng mga Kristiyano. Nandun si Peter nangaral. Yun po ang simula, yun po yung tinatawag nating end ng Jewish age. Huling araw para sa mga Jewish age, sa Jewish Old Covenant. So, at ang climax niyan, yung 70 AD, pagkawasak ng temple. Kaya, nung sinabi ni Peter na at mangyayari sa mga huling araw, ang tinutukoy niya dyan, panahon ng mga apostol, panahon ng Pentecostes ng first century. Kasi sila yung unang naka-experience. Pero si Joel, walang sinasabi na huling araw. Kasi bakit si Peter sinabi niya huling araw? Kasi alam niya, inspiration ng Holy Spirit, na ang propesya ni Joel ay natupad sa mga tao noon sa gawa dos ng mga Christian. Hindi sa panahon natin. Diyan nagkamali po si Ellen White at ang mga Sabadista. Pero may sinabi ni Peter, tayo naabutan ng huling panahon. Tama yung sinabi niyo. Kaya nga, di ba sa Hebreo, 1:1-2, ang sabi doon, ang Diyos nagsalita ng unang panahon sa ating magulang, iba't ibang panahon at ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw. Hindi, nagsalita sa atin. Panahon ng apostol to. Hindi nagsalita noon sa kanila. Hindi. Sa atin sa mga huling araw nito, sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalagang tagapagmana lahat ng bagay. So yun yung last days, yung panahon. Yan. Panahon na si Jesus Christ ay naparito sa lupa. In fact, nung pinanganak siya sa lupa, hanggang sa pagkawasak ng Jewish age. Di ba sabi ng Galatians, si Jesus pinanganak sa ilalim ng kautusan. So mula nung tinuli siya mula sa gold, that is a fulfillment of prophecy. Fulfillment ng Messiah. So yung tinatawag na huling araw, primarily sa understanding ng mga apostol, ito yung time na andun si Jesus sa gitna ng mga apostol. Kaya sabi niya, at sa huling araw,
nagsalita sa atin. Di sa atin, sino ba yun? Yung mga buhay nun. So, swak na swak ko yung inyong pinaliwanag na kailangan maingat yung mga nag-aaral at yung mga nagpapaliwanag pag napag-usapan niya yung last days at saka yung end times. Ngayong itong ginagamit kay Ellen G. White ay hindi tugma. Hindi siya naka-align doon sa sinasabing ang huling araw kasi ang huling araw na nung panahon ni Kristo at saka ng mga apostol. So, hindi rin nila magagamit yung Dark Ages hanggang 17. Yun ang ibig natin sabihin. Irrelevant yun, wala nang relevance sa hula ni Joel. Artificial explanation yun. Artificial explanation. Na-debunk na kasi with today's understanding, yung ating knowledge about history and naging mas accurate yung ating ginagamit na chronology of events, wala na. Uubra itong paliwanag na ito na exactly. So, walang papel si Ellen White, hindi kasama sa hula ni Joel. Kaya ito yung tanong nga natin, bakit tinawag na hula ng araw? At ito na nga. Explain natin konti, Brother Toto. Bakit tinawag na huling araw? Kasi dito si Jesus Christ, yung tinanong sa mga alagad sa Mount Olive. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of age?" Based sa modern translation na accurate sa Greek, English Standard Version. Yung end of the world, nanggaling yan sa King James Version. Ito King James Version, no? Tell us, when will these things be? And what will the sign of your coming and of the end of the world? Kaya kala ng mga nasanay sa King James Version, yung tinatanong mga alagad, sino bang end of the world? Pero pag tinignan mo sa Greek yan, Brother Toto, hindi end of cosmos. Sa Greek word kasi ang ating mundo, daigdig, ang planeta, cosmos sa Greek yan. Sabi dito ng commentary na the Believer's Bible Commentary sa Matthew 24:3, sabi niya, also we should be clear that they were not talking about the end of the world as in the King James Version. But the end of the age. Sa Greek ay ayon. Ang exact Greek word is syntheleia. So end of yung ayon. Yes, the end of age in the world. The first question is not answered directly. Alam niyo, Pastor, kung hindi tayo nakakapagsaliksik ngayon with all this data na nagagather natin available, hirap talaga tayong intindihin ano bang ibig sabihin nito. Pero alam mo, napakapalad natin itong panahon na natin na talagang nakukompleto natin. Advanced. Saka nagkakaroon tayo ng better understanding. Mas maganda yung pagpapaliwanag. At saka lumuluwag yung lumilinaw lalo ang kwento tungkol sa kaligtasan. Oo. Na ito palang Matthew, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung sa Matthew 24 verse 3. Hindi end of the world pala ito. Oo, hindi end of the world. End of the age. Yung era, yung ito. Era. Kaya nga sabi nitong Believer's Bible Commentary, Believer's Bible Commentary, rather, the Savior seems to merge the siege of Jerusalem in AD 70. Ang natapos yung age ng mga Hudyo, yung age ng Old Covenant. Kasi nakipag-divorce ng Panginoon sa Israel eh. Dumating na sila sa ultimatum na nireject nila mismo. Yung anak na ng Diyos ang nireject nila. So ultimatum na yun talagang God broke up with them. So ang tawag doon, end of the Jewish age. End of the Jewish age ang sinasabi ron na natapos. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, yung pinapaliwanag niya sa Matthew 4 Amen. Kasi nung panahon ni Ellen White, ang ginagamit niya King James Version. King James Version. Kaya para kay Ellen White, end of the world, end times is about her time. Malapit na second coming. Kaya yun, nagkaligaw-ligaw sila. So, bakit tinatawag na huling araw? Ang panahon ng mga apostol, panahon ng apostol to huling araw. Bakit? Number one,
dahil ang panahong ito ay ang paghahanda sa katapusan ng Jewish age, hindi ang katapusan ng mundo. Katapusan ng Jewish age. End of time. So, huling araw ng mga Hudyo ito. Huling chance nila to be part of the, as a nation, to be part with the new covenant. Ipinahiwatig din ito ang paglipat mula sa lumang tipan patungong bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus. Jewish age. Ano pa yung pinapawatig na huling araw? Ito din ay pagkawasak ng templo noong AD 70, ang mahalagang wakas ng Jewish age na nagtapos sa sentrong gawaing pangrelihiyon ng Judaismo. Yan po ang dahilan kung bakit tinatawag na huling araw ang panahon ng mga apostol. Kaya ang tanong natin uli, nung sinabi ni Peter, nung ginamit yung hula ni Joel, anong ibig niya sabihin? Na sabi ni Peter sa 2:17 ng gawa, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. So ngayon, alam na natin, batay sa ating pag-aaral, na ayon kay Pedro, ang hula ni Joel mangyayari sa huling araw ng mga apostol o ng Jewish age. Matutupad yan during the Jewish age. Hindi aabot yan sa 1844 at 1898. Diba? Ito nga yung, alam mo, napakaganda po nung pagpapaliwanag sa pag-intindi ngayon nitong Matthew 24. Kasi maraming gumagamit nito na ito daw yung signs of the end of the world. And isa sa mga tatandaan ko nung Adventist pa ako, na sabi nga ay ating panalangin na ang ating pagluluwas ay hindi araw ng Sabat. Hindi ba? So, verse 20. So sabi ko, naku, ang end of the world, yung persecution, pagtatakbo sa bundok ay wag sana mangyari sa araw ng Sabat. Yung pala, hindi pala yun. Kumbaga, error pala yun. Mali ang pagkakamali. Mali dito pa lang, dito pa lang, kung intindihin natin ang talata maigi, hindi talaga hinuhulaan si Ellen White. Hindi kasama si Ellen White sa hinuhulaan. Hindi gaya ng mga claim ng mga kapatid natin Adventist na ito'y natupad. Ang problema pa, inosolo nila, natupad ito kay Ellen White. Sabi nila dito sa libro, ito'y published ng Ellen White Estate. Espesipikong sinabi ni Joel na ang inyong mga anak na lalaki at inyong anak na babae ay manghuhula bilang paghahanda sa dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon. Naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na ang kaloob ng propesiya ay nahayag sa buhay at misteryo ni Ellen White. Sinolo ni Ellen White para sa idea, para sa concept ng Adventist. Itong hula ni Joel, si Ellen White natupad nangyari. Yung chronology of events, lalo na ngayon na marami na tayong pagkakataon mag-aral, at saka may historical data na tayo, wala na off na talaga. Debunk na si Ellen White. So, hindi umabot ng Dark Ages na sinasabi ni Ellen White, itong hula na ito. No? Yung Dark Ages sila, 1238 AD hanggang 1798.